Lahat ng kaibigan dito ay alam. Ako si Bea. Nalabis na mahal si Paolo. Uy, Bea, talaga palang mahal na mahal mo si Paolo. Tuwing binabalatan mo yung puting laman kahit ng malinis na malinis. Pagmamahal na 24 oras. Nakapalibot sa kanya. Pagmamahal na nawalan na ng dangal. Sige ka, Paolo, nag-effort ka talaga. Naghahanda ka na ba para mag-propose? Hali. Sofia, ito, para sa'yo. Gusto mo ba? Gusto ko. Pero, Paolo, Bea, wala ka bang masasabi? Paano naman? Si Bea ang pinaka-generous. Tama, di ba, Bea? Sige. Ang paborito mo. Heto. Matamis ba? MMM. Magwi-withdraw lang ako. Hayaan na natin siya. Uminom tayo. Sige. Paolo, hindi ka ba natatakot na magalit si Bea at makipaghiwalay sa'yo? Hindi na ito ang unang beses na makita niya ako kasama ang ibang babae. Sa bawat away, hindi ko na kailangang mag-effort magpatawad. Tahimik siyang babalik. Talaga namang ang yabang mo, ah. Kung ganyan, painumin mo nga ako. Sige na, Paolo. Heto. Ang pangit. Ang pangit ng pamumuhay. Noong 20 taong gulang ako, hindi ko alam na ang mga pangako ng lalaki ay balido lang kung mahal ka nila. Kung hindi mo maibigay ang bayad ngayong buwan, ibibigay ko ang anak mo sa akin ng ilang araw. Boss. Ayos ka lang, boss. Sino ang nanakit sa akin? Mien. Pasensya na, nahuli ako. Paolo, sino yan? Bakit ka nakikipag-usap sa mga tao mula sa ibaba? Huwag kang mahawa ng masamang amoy. Paolo. Siya ang nanay ko. Nabanggit ko na sa... Siya ay bingi at pipi. Tita, sa mga susunod na araw, palagi akong magbabantay sa inyo. Grabe si Paolo, natutong mag-sign language para sa isang babae. Hindi ko hahayaang may mga bi. Sa iyo, Bea, Mien. Noon, nanatili siya sa bahay ko. Nagbantay siya ng 10 araw. Nagpa siya akong bigyan siya ng 10 pagkakataon. Hindi niya alam na ito na ang huling pagkakataon. Mahal, ito ang una kong halik. Kuya, sumobra ka na. So ano ngayon? Panahon na para pag-usapan ang lahat. So Yumi, maghiwalay na tayo. CJ. Mabait na babae si Sixie. Gusto ko siyang bigyan ng karampatang posisyon. Gayunpaman, pwede pa rin tayong maging magkaibigan. Kung naghiwalay na tayo, ay putulin na ang lahat ng ugnayan. Magiging patas din yan sa babae. Sige, hatiin na lang natin ang mga dalanda. Nagpatawag na ako ng tax. Mauna na ako. At pakiramdam ko sa pagkakataong ito, galit na talaga si Ate Yumi. Pero, pustahan tayo 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw, babalik din siya. Liay, tigilan mo nga 5 araw pa. Pustahan tayo 5 oras. 5 segundo. Pastahan tayo, 5 segundo. Babukas din ang pinto. Kuya, ikaw talaga ang malakas. 5, 4, 3, 2, 1.
Sa pagkakataong ito, masasabi kong may ipinagmamalaki siya. Si Ate Yumi, sa pagkakataong ito, hindi naman siguro siya tuluyang umalis. Yung ibinigay mo kay Ate Yumi na 50 milyong pisong seke. Kinuha na kaya talaga niya? Imposible. Kung kukunin niya ang perang yon, ibig sabihin, ang aming 6 na taong relasyon ay tuluyan ng putol. Hindi niya ako kayang iwanan. Tara. Ipagdiwang natin ngayong gabi ang tuluyan kong pagkaalis sa pabigat na yon. Cheers! Cheers! Tara. 6 na taon ng kabataan. Para lang makita ang tunay na kulay ng isang tao. At kapalit ay 50 milyong piso. Hindi naman lugi. Mula ngayon, itapon na ang pasani ng pag-ibig. Yakapin ang kalayaan at pera. Young Master. Wang Ma. Bakit walang millet porridge? Hindi mo alam na pagkatapos kong uminom, kailangan ko ng porridge kinabukasan. Young Master. Tama po kayo. Si Miss Bia ay madalas gumagawa para sa ng porridge na pampakalma sa tiyan. Oo. Wala akong oras para dyan. Pero si Miss, napakatiyagan niya. Araw-araw, alas 5 ng madaling araw, bumabangon siya para igawa kayo ng lugar. Ginagawa niya iyan ng tuloy-tuloy. Talagang nakakapagod gawin. Miss B, natulog ka ng napakagabi kagabi. Mas maaga ka pang bumangon kaysa sa mga utusan namin. Bumangon ka pa talaga. Nagreside na naman ang sakit sa tiyan ni Paolo. Ginagawa ko siyang pampakalma sa tiyan. Ang mga pulang datils na ito, barley at lirio, kailangang ibabad muna lahat. Kailangan ding bantayan ang Ganito pala kahirap gawin. Talaga namang mapag-alaga ka. Paolo, inumin mo na tong lugaw habang mainit. Millet porridge na naman? Hindi ba pwedeng iba naman? Uminom ka kagabi? Sige na, nagmamadali ako. Nasaan si Bea? Ipapanaog mo siya. Umalis na siya kagabi, at kinuha niya lahat ng kanyang mga dokumento. Talaga namang ang kapal ng mukha niya. Kaya nga sabi ko, hindi pwedeng masanay ang babaeng ito. Sa pagkakataong ito, kahit lumuhad pa siya at magmakaawa sa akin, hindi ko na siya papansinin. Paolo, salamat sa pagpapatuloy mo kagabi. Si Bea, wala pala dito. Paolo, natalo ka kagabi. Kung ano ang taya, yun ang mangyayari. Ako, si Paolo, hindi ako ang taong tumatakas sa pagkatalo. Ganito na lang, mag-send ka ng voice message kay Bea. Gamitin mo ang pinakamalambot na boses. Sabihin mong, patawad, nagkamali ako, mahal kita. Sige. Bibigyan ko siya ng isang pagkakataon para humingi ako ng tawad. Patawad. Nagkamali ako. Mahal kita. Hinarang ka pala ni Bea. Mahal na Ginoo, si Miss Sue, alas 10:05, nagpalit ng seke na 50 milyon. Kuya Jeang, si Ate Yumian sa pagkakataong ito, hindi na talaga makikipag-break sa'yo, di ba? Akala niya talaga, mahalaga siya. Nitong mga nakaraang taon, siya lang naman ang inalagaan ko, isang gintong ibon. Gusto ko lang makita, kung wala ako. Anong magagawa niya? Kuya Jeang. Miss Sue, binabati po namin kayo na maging BBVIP user ng Haicheng Bank. Ang interes nyo kada buwan ay 545,000. Salamat. Salamat po sa pagbisita. Yumien. Sa pagkakataong ito, talagang desidido ka ng makipag-break. Naisip ko na, nasimulan muli ang aking buhay. HMM. Kaya ano ang plano mong gawin? Ako. Gusto ko pa ring mag-apply para sa graduate studies ni Professor Auya sapagkat siya ang pinakamahusay na iskolar sa bansa. Ngunit bawat taon, ang mga estudyanteng nag-a-apply sa kanya ay 10,000. Dati, nabigo ko siya. Hindi ko masyadong lakas loob na pumunta ng mag-isa.
Mayroon akong angkop na kandidato, ang pinsan kong si Xiao Wenbei. Siya, noong 15 taong gulang, ay naging tanging estudyante ni Professor Uyang. Nakalaktaw pa siya ng 3 antas. Binabati kita, Professor Xiao Wenbei, sa pagkakapanalo ng Yuri International Physics Award. Professor Xiao, malapit ka ng pinakabatang pinuno ng disiplina sa bansa. Ano ang masasabi mo? Professor Xiao, narinig ko na naghahanda ang ETA na yalo. Sa iyo ang malaking sweldo na 100 milyon. Tatanggapin mo ba? Ang ibig mong sabihin. Suyumian. Paumanhin, mayroon akong kagyat na gawain. Tapos na. Inimbita kanyang magkita bukas ng hapon sa paaralan. Salamat. Kaya, dahil magsisimula ako ng bagong buhay. At naging mayaman na rin ako. Gusto kong magsimula muli at baguhin ang sarili. Ang pinakagusto kong gawin ay ang ipasok ang mga kamay ko sa iyong buhok. Dapat lagi mong itabi para sa akin ang itim at tuwid na buhok na ito. Ang mahaba mong buhok. Maganda at kaakit-akit na parang manika. Bakit hindi mo nalang ipagpatuloy na suotin? Kahit gaano kaganda ang isang manika. Laruan lang ito ng iba. Mula ngayon, mamumuhay ako sa paraang gusto ko. Tanging mga batang magaganda na tulad ko lang ang karapat-dapat kay Kuya Yi. Tingnan mo, sino ba tong taong to? Mas maganda pa siya sa school beauty. Sino siya? Suyam iyan. Wow, ang ganda. Ito ang tunay na Diyosa. Grabe, may ganito pala sa eskwelahan. Kagandang babae, ang ganda niya talaga. Sophia Yu. Huwag mong isipin na porket nagayos ka, mababalik mo na ulit ang puso ni Kuya Ethan. Akin lang siya. Hindi kita kalaban, at wala akong interes na pulutin. Ang basura na itinapon ko na. Huwag ka nang magpakatatag dito. Ang isang matandang babaeng tulad mo, na naglalakad sa kalsada, wala ni isang lalaki, ang titingin sa iyo. Tapos ka na bang magsalita? Sophia Yu. Ngayon lang ako nakarinig ng pangalan ng babae mula sa bibig ni Prof. Heartthrob. Ang gwapo niya talaga. Ang gwapo. Bilisan nyo, tingnan nyo, ang gwapo niya, si Professor Heartthrob. Samahan kitang magpunta kay Professor Aoyang. Tara na. Sige po. Naku po, ang atin na to, talaga, mas maganda pa, sa Campus Bell. Hindi ako naniniwala na, iiwanan mo ang isang mayaman, para sa isang mahirap na propesor. Uy, baby. Mag-shopping tayo, babe. Gusto ko pa ng mga bulaklak. Halika, uminom ka ng tubig. Nag-apply ba si Sofia Reyes sa postgraduate studies ngayong taon? 6 na taon na. May inilaan ka pa ring pwesto para sa kanya. Talaga bang mahihintay mo siya? May 3 panghihinayang ako sa buhay na ito. Una, ang pananaliksik ay malawak, ang buhay ay maikli. Pangalawa, walang anak. Pangatlo, si Sofia Reyes.
Ito. Imposibleng masagot yan, di ba? Tama. Ang hirap ng tanong na iyan. Wala pang nakasagot dyan kahit kailan. Nga, 8 taon nang nandyan ang problemang yan. At ikaw ang tanging estudyante na nakasagot nito. Ito ba ang top science student ng Southern Province ngayong taon? Hindi lang yan. Nanalo rin siya ng 4 na gold medal sa Olympiad. ganito pala masolve ang problemang ito. Nakasagot pala siya. Naku, ang galing-galing niya. Ang ganda sanang potensyal. Tapos para lang sa isang lalaki. Sinayang niya ang pagkakataong mag-master at doctorate. Hi. Ma'am. Tingnan niyo po kung sino ang dinala ko. Ma'am. Sofia Reyes. Umalis ka. Wala akong estudyante na tulad mo. Ayoko kang makita. Ma'am. Ma'am, pasensya na. Alam kong binigo ko kayo. Pero sa pagkakataong ito, kahit palo o sigaw niyo, hindi ako aalis. 6 na taon na. Hindi kita ng 6 na taon. Ilang 6 na taon pa ba? Ang mayroon ako sa buhay. Pasensya na po, ma'am. Pangako po. Tiyak na makakapasa ako sa inyong postgraduate program. Tumayo ka. Tumayo ka. Mabuti na lang at nakabalik ka sa tamang landas. Luis Santos, dalhin mo siya sa CPRT lab ko at ipakita mo. Nandoon ang laboratorio. Tingnan mo yung boyfriend ng Campus Queen. Dali, tingnan mo. Sofia Reyes. Kaya pala nitong mga araw na wala siya. Nagpapalit siya ng style para sa akin. Gusto mo bang lumiko sa ibang daan? Hindi na kailangan. Bakit tatakasan? Tanging sa pagharap sa nakaraan nang walang pag-aalinlangan, magsisimula ang bagong kabanata ng buhay ko. Babe. Tara, mag-shopping tayo. Anong shopping? Ang mga estudyante, dapat unahin ang pag-aaral. Sofia Reyes. Nakahanap ka na agad ng iba? Kahit gusto mong kumuha ng iba para mainis ako. Huwag ka namang kumuha ng kahit sinong ordinaryo mula sa campus. Kung hindi, ang dangal ko bilang boyfriend mo, saan ko pa ilalagay? Naghiwalay na tayo. Huwag mo na kaming isama pa. Sige. Pero sa aking teritoryo. Kahit ayoko na. Hindi ko papayagan ng iba pa, mababang nilalang na dumating at umihi. Ang mga mababang nilalang ang gumagamit ng pag-ihi upang markahan ang kanilang teritoryo. So Ian, huwag ka nang magwala. Ang pagkakataon, naibigay ko na sa'yo. Kung magwawala ka pa, hindi na kita kukumbinsihin. Ang iyong pagkakataon, hindi ko pinapansin. Alam kong nagagalit ka dahil sa babaeng ito. Ngunit ang ganitong sitwasyon ay hindi mo naman ito unang beses nakita. Akala mo ba sa bawat pagtitiis ko ay pinapatawad kita? Nagpapanggap lang akong nagpapatawad. Anong ibig mong sabihin? Nang una mo akong nasaktan, naghahanda na ako na umalis. Lahat ng kilos mo ngayon sa akin ay hindi na makapagpapagalaw pa. Tapos na tayo. Kuya, tara na. Paumanhin po. Hindi naging maayos ang paghihiwalay natin. Sa unang pagkikita pa lang natin, nakita mo na akong 2 beses na nawala ng kontrol. Sa totoo lang, hindi ito ang unang beses na nagkita tayo. Suyumian. Ang problemang ito, mula pa kay Professor Aoyang, ang kanyang pinakamahusay na estudyante, pinapayuhan kita. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Kung ako ang tatanungin, kayo mga babae, ay hindi talaga para sa agha.
Maglipat na kayo ng kurso. Maglipat na kayo. Bakit pa siya mag-aaral? Ng pisika? Tama ka. Pinapayuhan ko kayo, huwag ninyong maliitin ang mga babae. Kung hindi, magbabayad kayo ng doble. Tayo. Sige ba? Kung malutas mo ang problema, lahat ng lalaki sa departamento namin ay mag-aaso. Ako ang una. Kung hindi mo malutas, maglalaba ka para sa amin ng isang buwan ng mga damit panloob. Oh. Mabilis pa, umakyat ka. Nakakapagod. Bakit 10 ikot pa? Hindi na ako maglalakas loob. Na maliitin ang mga babae simula ngayon. Galaw na, bilisan mo ang pag-akyat. Mula noon, ang buhay ko ay hindi na lang formulang itim at puti. Nagkaroon na ito ng kulay. Why, junior sister? Naisip mo na bang manirahan malapit sa paralan? May kaibigan kasi ako na nagmamadaling iparenta ang kanyang bahay. CJ, iyon din ang plano ko. Tara na. Tingnan mo ito. Ano sa tingin mo? Isang basurahan ng gay. Sobrang luho nito. Ito namang isa. 500 piso lang. Kung gayon, ito na kukunin ko. Titingnan ko muna. Elenan. Isang bahay na 50,000 piso ang upa kada buwan. Sabi mo 500 piso. Ikaw, ang marangal na pangatlong prinsipe ng pamilyang Xiao, ay mas kahanga-hanga kaysa kay Jiang Yihuai. Bakit mo pinapansin ang maliit na halagang ito? Hindi siya magbabayad. Kaya hindi siya titira. Uwi na tayo. CJ. Junior sister, heto ang mga susi. Salamat, kuya. Walang anuman. Uwi na muna ako. Samahan na kita. Kuya, nakatira ka sa tapat. Magpahinga ka na. Wang Ma, Opo. nasaan ang gamot ko sa sikmura? Paano ko malalaman? Si Miss Su ang naghahanda niyan. Sige na nga. Ang lumang cellphone ni Suyam iyan. Nay, paano po ang pagluluto ng beef sauce? Gusto ko itong lutuin para kay Ihuay. Si Xiao Jiang ay galing sa mayamang pamilya. Baka hindi niya magustuhan. Hindi, si Ihuay ay nahihirapan kamakailan, kaya wala siyang gana kumain. Gusto lang niya ang beef sauce na niluto ninyo. Director Lee, Director Jiang, matagal na tayong hindi nagkita. salamat po sa pagdating ninyo ng personal ngayong araw. Sa aking pribadong piging, uminom tayo. Young Master. Ang ale sa labas ay tila naghahanap sa inyo. Xiao Jiang, narito na ako para ihatid ang beef sauce. Bakit may kasama kayong bingi at pipi? Hindi ko rin alam, Director Jiang. Ikaw, kilala mo rin pala ang mga bingi at pipi. Hindi ko siya kilala. Wang Ma, sino ang nagpapasok sa kanya? Iligpit mo siya. Akala ko kung ano. Isang hindi pagkakaunawaan lang pala. Hindi pagkakaunawaan. Halina kayo, halina. Cheers! Bakit mo ngayon pinapaalis ang nanay ko? Hindi pa ako nagtatanong sa'yo. Bakit mo pinapanta ang nanay mo ngayong araw? Alam mo ba kung gaano kalaki ang kahihiyang natamo ko sa harap ng mga investor? Nawalan ako ng malaking dignidad. Jiang Yihuay, hindi ka naman ganyan noon. Hindi ba't para sa'yo ang ginawa ko noon? Para makasama ka. Nakipag-away ako sa pamilya Jiang. Nagsimula ako ng sarili kong negosyo. Huwag kang maging ganyan ka walang utang na loob. Sige na. Nay, paumanhin po. Pasensya na po kung nabastos kayo ngayon.
Hindi naman ako nabastos. Nababahala lang ako na baka mabastos ka. Nay, okay lang ako. Huwag mo na akong masyadong alalahanin. Ang perang binigay ko sa iyo. Siguraduhin nagastos mo kaagad. Huwag kang magtipid sa pagkain o sa pananamit. Akala ko natural na siyang mabait at masunurin. Ngayon ko lang nalaman na palagi lang siyang nagpapakatatag. Wang Ma, Young master. pahiram naman ang cellphone mo. Hello, Auntie Wang. Mian. Masakit ang sikmura ko. Kung may sakit, pumunta sa ospital. Hindi po ako doktor. Mian. Hoy. Mian. Sir, telepono ko po ito. Sir, gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Huwag niyo po akong pakialaman. Ayaw kong pumunta sa ospital kahit mamatay pa ako. Anong trip na naman po iyan? Aray ko po. Ang telepono ko po. Kuya. Kuya, nasa bahay ka po ba? Kuya. Manang Wang. Katutulog lang po. Manang Wang. Parating na. Bilisan niyo po ang pagbukas ng pinto. Bilisan niyo po. Kuya. Sir, anong nangyayari sa inyo? Kuya, anong nangyayari sa'yo? Gumising ka. Sir, Mian. Tingnan niyo ang anak ko, grabe na ang sakit niya. Nasaan si Suyam Ian? Break na po sila. Ano na naman ang ginagawa niyang kalokohan? Sa tingin ko, masyado lang mabait si Hihay sa kanya. Kapag hindi tinuruan ng maayos ang babae, hindi siya susunod. Kung hindi niya kayang turuan, ako ang magtuturo. Hoy, Suyam Ian, anong ginagawa mo? Bumalik ka dito at asikasuhin ang anak ko. Ginang Shu. Makikipag-usap ako sa inyong buong pamilya. Sa huling pagkakataon, break na po kami. Hindi ko na po responsibilidad ang anak niyo. Ikaw. Paano niya nagawang iwan ng anak ko? Isang sip-sip lang siya, pero tiningnan na niya ang sarili niyang mahalaga. Pupuntahan ko siya ngayon. Nako, ma. Mian. Ihay, gumising ka. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ihay. Mian. Sir, gising na po kayo. Dinalhan ko po kayo ng paborito ninyong pagkain. Hindi ba dumating si Suyam Ian? Tinawagan po siya ng ginang kanina para papuntahin dito. HMPH. Alam ko na. Hindi pwedeng hindi niya pakinggan ang nanay ko. Ang pinakamalaking pangarap niya ay ang makasal sa pamilya namin. Binlock niya po ang gina. Ha? Kuya Jeyang, huling beses ko rito ay 4 na taon na ang nakalipas. Noon, nag-gastric perforation ka at nahimatay. Si Ate Yumia ay inalagaan ka ng mahigit 1 buwan. Umalis ka. Ayaw kong makita ka. Maghiwalay na tayo. Hindi po ako aalis. Sinabi na po sa akin ni Cheng Zi. Naputol ang financial chain at takot kang madamay ako. Hawakan mo itong card na ito. May 200,000 piso ito. Ito ang lahat ng ipon ko. Gamitin mo muna ito para sa emergency. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Hindi ba kita kilala? Ito ay ang ipon mo mula sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Naniniwala akong makakabangon kang muli. Dapat ka ring maniwala sa sarili. Ano ba ang meron ako? Para maging napakabait mo sa akin? Noon, dahil sa akin, handa kang lumaban sa pamilya Jaya. Nakita ko ang lahat ng iyon. Kung hindi mo ako susukuan, hindi rin kita susukuan. Suyam Ian. Ako, si Jiang Yihay, habang buhay, ay hindi ka pababayaan. Ngayon, hindi siya dumating. Kuya Jeyang, tignan mo kung ano ang dinala ko para sa'yo. Ibigay mo sa akin.
Gawa ni Suyam Ian yan, tama ba? Alam ko na, may puwang pa rin ako sa puso niya. Hindi Kuya Jeng, pinilit ko lang po itong makuha. Si Ate Yumi ay walang kaalam-alam na may gastric perforation ka. Alisin mo yan. Masyado kang pakialamero. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ibigay mo sa akin. Hoy, Suyam Ian, ayaw mo pa ring bumalik, ano? Break na po kami. Ang mga libro at dokumento mo sa bahay. Ayaw mo na, ano? Kung hindi mo ito kukunin ngayong araw, itatapon ko lahat. Ayusin ang mga gamit, umuwi. Kuya Jeng. Hahatid na kita. Malapit lang ang bahay ng lola ko. May ihahatid lang at sabay na tayong uwi pagkatapos. Sige po. Kung gayon, aalis ako pagkatapos kong makuha ang mga dokumento. Jayang Gihay. Bakit ako napunta sa basement? Alam ko na, hindi mo ako kayang kalimutan. Huwag kang mangarap ng gising. Ibigay mo na sa akin ang mga dokumento. Wala akong oras na sayangin sa iyo. Suyam Ian. Noong naghiwalay tayo, kinuha mo ang 50 milyong piso ko. Ngayon, kung babalik ka lang sa akin, ang perang ito ay magiging sa iyo lahat. Paolo, ikaw yung umiyak at nagmakaawa sa akin na sa pagkakataong makakuha ng masters at doctorate para makapagsimula ng negosyo kasama ka. Sino ang tumulong sa iyo para makipag-ugnayan sa technical team at sino ang nag-vet sa laboratorio? Huwag mong masyadong ipagmalaki ang sarili. Kinuha ko lang ang perang nararapat sa akin. Oo. Inaamin ko na nung nagsimula ako ng negosyo, may bahagi ka sa tagumpay. Ngunit Maria, ikaw ay 26 na taong gulang na, walang trabaho, may bachelor's degree, at kalahating may bahay. At pagkatapos ng edad 25, nababawasan ng halaga. Iniwan mo ako. Saan ka pa pupunta? Nag-break na tayo, huwag mo akong hawakan. Maria, huwag kang magpanggap. Malinaw na hindi mo ako makakalimutan. Bitawan mo ako. Bakit hindi pa siya lumalabas? Maria. Nabaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Huwag kang magpanggap na saplada. Hindi naman ito ang unang beses na nakasama kita. Salbahe ka. Galing yan. Alam mo pala, naiinis ka sa akin. Walang dating. Kaya naman nagpunta ka pa talaga para magprakti ng mga bagong galaw. Ano pang ibang kayang gawin? Huwag kang mag-alala. Marami akong pera. Marami akong pera. Maria. Maria. Maria, ayos ka lang ba? Pangangahas sa tahanan. Asawa ko ang kasama ko, walang kinalaman yan sa'yo. Oh, ito na ba yung nakita mo? Isang mahirap na scholar, di ba? Mapagbibigyan ka ba niya? Paolo, talaga namang nakakasuklam ka. Maria, maghintay ka sa sasakyan. Hayaan mong ako na ang bahala. Tapang mong manakit sa akin. Ang suntok na ito ay para kay Maria. Ang suntok na ito ay gusto kong ibato. Tao siya, hindi bagay. Kung hindi mo matutunan kung paano igalang, ako na ang magtuturo sa'yo.
Sige, Maria. Magaling kang humanap ng lalaki, no? Talaga bang iniisip mo na hindi ko kaya kung wala ka? Trixie. Pumunta ka agad sa club. Ngayon din. Gabi na. Maghahanap ako ng maghahatid sa iyo pauwi. Bow. Pwede akong sumama sa'yo. Huwag ka nang magulo. Makinig ka. Paolo, ang babaeng nakuha mo, at basta mo na lang pinakawala. Ayaw niya ng responsibilidad. Nakakagulo. Kung ganoon, bakit noon? Hinabol mo si Sister Maria ng mahigit 1 buwan. Iba siya. Huwag kang lumapit. Hula ko'y hindi ka makakatulog ngayong gabi. Kuya, sakto ang pagdating. Mayroon lang akong isang tanong na hindi ko alam isulat. Ito, tungkol ito sa isang interdisciplinary na asignatura ng biolohiya at pisika. At ang mga ito, Yumian Reyes, kung nakakaramdam ka ng lungkot, pwede kang umiyak ng malakas. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kuya Paolo, ayos lang po ako. Nangangagat ang aso. At ako pa ba ang magiging malungkot para sa aso? Sa totoo lang, natatakot po ako. Pero hindi po ako takot sa kanya. Natatakot po akong bumalik sa nakaraan. Kaya, kailangan ko pong mag-aral ng mas masipag. At hindi bigin ang sarili ko. CJ, sasamahan kita. Heto, itong problemang ito, palitan natin ang paraan ng pag-iisip. Tingnan mo rito. Ano po ang tinitingnan nyo? Bakit po kayo masayang masaya? Opo, masaya po ako. Tinitingnan ko po yung isinulat ni Bea na mga panukala sa pananaliksik. Hindi ko po inaasahan na yung pundasyon niya nitong mga nakaraang taon ay hindi man lang bumaba. Talaga po. Malapit na po si Bea. Sunduin na po natin siya. Sige po. Dahan-dahan po. Sige po. Pagkatapos po nating bigyan si Professor De La Cruz ng regalo, yung graduate entrance exam mo po ngayon ay siguradong sigurado na. Mama, pero narinig ko na si Professor Aurora Reyes ay napaka-formal at hindi tumatanggap ng regalo. Ang mga ito ko. Pero 3,500,000, 1 kilo ng golden gourd gongcho. Ang Pulse Aries na ito, 16 na milyon, ng Imperial Green Jade. Sino ang tatanggi sa pera? Kapag nakuha ko ang kota, maaari ko na itong ipagmayabang. Mama, sa ngayon, para maging socialite, kailangan mo ring makipaglaban para sa edukasyon. Pagod na talaga ako. Ayos lang, ayos lang. Suyam Ian Reyes, bakit ka nandito? Ay nako,
Hindi mo naman sinasadya na gumawa ng biglaang pagkikita, di ba? Pero sabi nga sa kasabihan, ang unggoy na nakadamit kahit gaano pa kaganda ang ayos, ay hindi pa rin tao. Hindi ako maniniwala sa mga paandar mo. Ginang Reyes, hayop na nakadamit. Ang tawag dyan ay unggoy na nakakorona. Ikaw, huwag kang magmayabang sa kultura mo. Hindi ka ba'y isang estudyante lang, ang anak ko, pero sa lalong madaling panahon, ay magiging estudyante ng isang world-class na propesor, sa ilalim ni Profesor Aurora Reyes. Sa pagkakataon nga, nagkataon lang na, ako rin ay nag-a-apply para sa graduate program ni Professor Aurora Reyes. HMPH, anong panaginip ang iyong pinapangarap? Isa ka lang na, alagang kanaryo ni Paulo Santos. Kilalanin ang iyong sariling kakayahan. Tama. Mas mabuti pa nga, manatili ka lang sa bahay ng maayos, at alagaan mong mabuti si Paulo Santos. Sa ganitong paraan, kapag siya ay nagpakasal, maaari kong isaalang-alang sa kanyang tabi, na mag-iwan ng pwesto para sa iyo. Dumating na si Profesor Aurora Reyes. Ay nako, Profesor Aurora Reyes. Profesor Aurora Reyes, dumating na po kayo. Narinig ko nakita tanggap mula ng World Top Scientists Association Award. Kahit ang presidente ng Tsinghua Peking University ay kailangan pang yumukod sa iyo. Paumanhin. Maaari po bang lumayo sandali? Si Ian Reyes ang aking panauhin ngayon. Profesor Aurora Reyes. Ang anak ko na si Clara Reyes ay higit na mas mahusay kaysa sa kanya. At ang aming pamilyang Reyes ay isa sa 3 malalaking pamilya sa Nan Province. Kung kayo po ay tatanggapin si Clara Reyes bilang estudyante ninyo, sa hinaharap, ang inyong mga proyekto ay aming lahat na sasagutin sa akin. Ang koneksyon, ang yaman, ang angkan, ay hindi mahalaga. Ang mga grado ang tunay na batayan. Maaari na kayong umalis. Ian Reyes, halika na. Ang Ian Reyes na ito, isang mahirap na ulila. Paano siya nakakuha ng pabor kay Profesor Aurora Reyes? Mama, sa tingin ko siya ay nagtatrabaho lang bilang tagapag-alaga sa bahay ng profesor. Sabi ko na nga ba, kahit may kakayahan siyang maglingkod sa iba, pero matapos ang ilang taon na pagluluto, ngayon ay hawak niya lang ang sandok. At hindi na makahawak ng panulat. Tama, sa bandang huli, magbibigay lang siya ng blankong papel. Baby. Mama. Tingnan mo. Heto na. Wow. Ito ang mga perlas ni Antoinette. Mayroon lang 120 piraso sa buong mundo. Binili ko ang 2 para sa iyo. 300,000 bawat isa. Kahit na may bahagyang depekto ang 2 ito, ay ito pa rin ay pambihirang kayamanan. Isang regalo para sa'yo. Binabati kita sa pagkuha ng unang pwesto, nakalamang ng 50 puntos sa pangalawa. Ito ang sa kasaysayan ng Tsinghua Peking University, pinakamalaking agwat ng puntos. Hindi ko pa nakikita ang isang kwintas na may napakaraming perlas. Ilan kayang piraso ang mayroon? 118 perpektong walang kapintasan. Dapat sana ay 120, ngunit may 2 may depekto, hindi ko kinuha. Kitang-kita na napakamahal nito. Hindi mahal, kita ko lang sa 1 linggo. Ang lingguhang kita ng isang propesor ay ilang libo na siguro, di ba? Napakalaki naman ng gastos. Sa totoo lang, ito ay mula sa dibidendo ng Xiao Group sa 1 linggo. Yumian Reyes. Ito pa rin ang aking pagbati. Kailangan mo itong tanggapin. Palagi akong naniniwala sa isang perlas na nababalutan ng alikabo. Simula pa lang, ay nabalutan lang ng alikabo. Basta tatanggalin ang alikabo, tiyak na muling magniningning. Salamat, kuya. Dumating na si Professor Aurora Reyes. Yumian Reyes, may kagyat na kailangan ang inyong vice dean. Humingi muna ako ng paumanhin. Sige, umalis ka na. Pupuntahan ko si Professor. Engan. Ian Reyes. Ian Reyes. Ian Reyes. May kailangan ka. Paano mo kami sinundan dito? Nakakainis talaga. Mama, sigurado siyang hindi pumasa.
Ang aking selebrasyon. Dumating ka pa para makisaya. Hay, Halika, Ate Yam Ian Reyes. Hindi ka ba nagtatrabaho bilang tagapag-alaga? Pagkatapos naming kumain, ibi-pack up natin ang mga tirang pagkain para sa iyo. Ano, pagkatapos umalis kay Paulo Santos, natuklasan mo bang mahirap sa labas? Ang mga housewives ngayon ay laging gustong bumangon. Bumangon. Kailangan ng kakayahan para makabangon. Kung walang kakayahan, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Mian. Nagsusulit ka para sa akin, di ba? Ayos lang kung hindi ka pumasa. Basta't humingi ka ng paumanhin sa akin, maaari pa rin tayong bumalik sa dati. Sino ang gustong bumalik? Ito na ba ang sikat na Professor Aurora Reyes? Profesor Aurora Reyes. Nakuha ko ang pangalawang pwesto. Dito po ba kayo para batiin ako? Nandito ako para batiin siya. Nakuha niya ang unang pwesto. Ang unang pwesto ay ikaw. 50 puntos na mas mataas kay Clara Reyes. Nasa amin siya. Nag-alaga sa anak ko ng 6 na taon. Paano siya nakakuha ng ganoong kataas na marka? Mian. Paano ka biglang naging ganyan kagaling? Palagi naman siyang ganyan kagaling. Kung hindi dahil sa iyo na naantala siya ng 6 na taon, matagal na siyang naging isang bagong bituin sa akademya. Jayang Gihuay. Hindi mo ako kailanman tunay na naintindihan. At hindi mo rin kailanman kinilala ang iyong sarili. Ang dahilan kung bakit gustong manatili ng ibon sa hawla ay hindi dahil sa tibay ng hawla, kundi dahil kusang loob nitong ginagawang kulungan ang sarili. Ngunit ngayon, hindi na ako pumapayat. Tara na, magdiriwang din tayo. Ipangdiriwang natin ang iyong paglaya mula sa kulungan, at ang iyong paglipad na mataas. Tara na. Sandali lang, Profesora. Naiintindihan niyo po ba ang estudyante ninyo? Alam niyo po ba na siya, nakikipagtalik sa mga lalaki para sa pera? Alam niyo po bang nagsusuot siya ng peke para magpanggap na social era? Nalinlang kayo ng babaeng ito. Nagkakalat kayo ng chismis. Maaari ko kayong idemanda sa kasong paninirang puri. Tingnan niyo. Ito ang Antoinette Pearl. Mayroon lamang 120 sa buong mundo. Sa yaman ng pamilya ko, ang pamilyang Jiang, nakabili lang kami ng 2. Samantalang ikaw, isang pulubi. Nakakaya mong magsuot ng ganoong kamahal na perlas. At ganoon kahaba pa. Ang pulubi ay pulubi talaga. Kung hindi mo kaya, magsuot ka ng peke para magmayabang. Nakakahiya talaga. Profesora, ito ba ang estudyanteng nagugustuhan mo? Ang kanyang pagkatao ay hindi hamak na mas mabuti kaysa sa anak ko. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin. Ngunit hindi ako nagsusuot ng peke at hindi ako nagpanggap na manloko ng HMPH. Gusto mong sabihin na ito ay totoo. Ito ang Antoinette Pearl. Ang ganito kahabang kadena sa leeg mo ay aabot siguro sa 30 milyon, di ba? Kaya mo bang bilhin yan? O baka naman, ang bagong lalaking kinasamahan mo, handang bilhan ka niyan. Ikaw. Mian. Iniwan mo ako dahil lang sa pera ng ibang lalaki. Talaga? Bakit ka ganyan kasimple? Kung gusto mo ng pera, kaya ko rin ibigay sa'yo. Tama na. Dahil marumi kayo, iniisip niyo na marumi rin ang iba. Isang kwintas lang ito. Sa tingin nyo, nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Ngunit sa tingin, ang senyor na kaklase ko ang gumastos ng sahod niya ng 1 linggo bilang isang pagbati para sa akin. Profesora, tara na. Mian. Kuya. Talaga naman. Ang nagsusuot ng peke, ano ang dapat ipagyabang? Tingnan mo ang sarili mo. Anong klaseng mga tao ba ang nakukuha mo? Ang kwintas na suot niya ay totoo. Mama, anong pinagsasabi nyo? Kanina, hinawakan ko lang. Talagang perpekto. Mas maganda pa ito kaysa sa binili ko. Mama, tiyak na nagkamali kayo ng hawak. Kanina lang sinabi niya na ang kwintas niya ay binili sa kanya ng kanyang mahirap na senior na kaklase, isang mahirap na iskolar. Ang sahod niya sa 1 linggo, siguro ilang libo lang. Hindi naman siya siguro CEO ng isang malaking kumpanya. Oo. Ako nga ang nagkamali ng hawak. Tiyak na ako ang nagkamali. Talagang siya si Sister Yimian. Kahit peke, mukhang totoo pagsuot. At maganda pa ang mga grado niya. Nangunguna agad siya sa kompetisyon. Si Soyam Ian noon ay hindi naging girlfriend ko. Hindi na ninyo kailangang purihin pa siya. Hoy, hindi naman ganyan, Jiangje. Tunay na pinupuri namin si Sister Yimian. Noong nakaraang beses na binili ko ang Jiangsheng, ang kumpanya ng gamot na yon, tinulungan pa kami ni Sister Yimian sa pag-verify ng laboratorio. Ang pamangkin ko ay nakapasok sa postgraduate program sa organic chemistry. Ay nagtanong din kay Sister Yimian. Ang Soyam Ian na sinasabi ninyo. Ang Soyam Ian na araw-araw naghihintay sa pag-uwi ko. Ay iisa bang tao? Si Suyam Ian ay isa lamang, isang academic grinder, mula sa probinsya. Magaling lang sa pagsusulit. Ako ang gagawa ng retest. Tiyak na malalampasan ko siya.
Miss na miss kita, Mian. Lumayas ka. Hindi ko hahawakan ng ibang babae maliban kay Mian. Na. AY. Ako si Mian. Nakabalik ka na. Mian. Alam kong mapapatawad mo ako. Suyam Ian. Ang ingay. YG. Kahapon ng gabi, ikaw, masakit para sa akin. Ang plano ko sana ay umuwi, hindi mo ako pinayagang umalis. Sinabi ko na ayoko. At hindi ka tumigil. Tingnan mo. Imposible. Hindi ko magagawang makipag-ugnayan sa ibang babae. Imposible. YG. Tingnan mo. Ito ang una kong beses. Ang una kong pag-ibig, unang halik, lahat iyon ay ikaw. Bakit ayaw mong managot para sa akin? Mushi. Mananagot ako para sa'yo. Alam ko na. Mayroon ka pa rin sa puso mo para sa akin. Anak. Nanay ang magdadala sa iyo upang makilala ang pangunahing tagasuri para sa retest. Basta't mapalugdan mo siya. Ang marka sa pagsusulit na ito, tiyak na malalampasan si Suyam Ian. Magaling, Nanay, Tara. Nako, Professor Xiao, kumusta po kayo? Si Jiang Qiting po ang anak ko. Naghahanda po siya para sa entrance exam ng Qingbei University, para sa School of Life Sciences, para sa postgraduate studies. Bilisin mo, kumusta po? Walang regalo, walang pabor. Tingnan mo, ang mga hakaw ko na ganito ang brand. Ang ganda ng mga hikaw na ito. Nalalaman ko na pala na si Professor Xiao ay matagal nang magkasama. Suyam Ian. HMPH. Tingnan mo kung paano kita sisirain. Anong nangyari? Wala, Tara na. Mahal. Ang unang trending topic na ito ay tila tungkol kay Sister Yin Ian. Babaeng estudyante ng Qingbei University, ang natulog sa lahat ng tagasuri para sa postgraduate exam. Akademikong sister, umalis ka, nakakatawa. Kumakain ng melon. Ano ang academic Sister J?
Umasa lang sa kanyang kaakit-akit na itsura. Inaakit ang mga lalaking propesor. Nakuha ang mga resulta ng pananaliksik para sa pabor. Isang babaeng nakakakuha ng mga parangal. Imposible. Si Soyam Ian ay hindi ganoong klaseng babae. Mahal, alam ko. Sigurado kang pansamantala, ay hindi mo matanggap. Ngunit si Sister Yim Ian, iniwan ka niya, at nawalan ng pinagkakakitaan. Siguro, totoong ang bumagsak siya. Tingnan mo, siya ang academic sister. Tara na, nakakainis. Mian, narinig ko na ang lahat ng nangyari, ngunit naniniwala ako sa'yo. Mayroon ka pa rin kaunting talino. Siyempre, Mian, ako. Mian, basta lumuhad ka sa akin. Tutulungan kitang ayusin ito. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang ganitong uri ng chismis ay maaaring sumire sa isang babae. Para sa akin. Mapanlin lang. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili. Ang iyong pangarap na maging bayani na sumasagi. Kung sasang-ayon ako sa iyo, gagamitin mo ito bilang upang hilahin ako sa isa pang malalim na hukay. Soyam Ian, pagsisisihan mo ito. Isang babaeng nakasama ng mga lalaki. Tanga lang ang gugustuhin tanggapin ka. Uy, hindi ba yon ang ate mo? Siya nga. Hoy! Ang chismis ay humihinto sa mga matatalino. Naiintindihan mo, tanga? Hoy, sino ang tinutukoy mo? Ulitin mo pa nga. Hoy, Assistant Leo. Agad na tanggalin ang trending topic ni Soyam Ian. Tanggalin mo. Emer Jayang, naibaba na po ang trending topic. Sabi po, galing daw sa pamilya Xiao ng kabisera. Ang ikatlong anak na lalaki ang gumawa nito. Ang ikatlong anak ay laging walang pakialam sa mundo. Misteryoso ang pagkatao. Bakit niya tutulungan si Soyam Ian? Imbestigahan mo. Opo. HMPH, Soyam Ian. Talagang lalaki lang ang kaya mong sandalan. Oy, kuya. Hindi ako nagsasabi ng kung ano-ano, pero ang bilis mo talagang kumilos. Hindi ako ang gumawa nito. Binilhan ko lang ng traffic ang bagong trending topic. Bagong trending topic. Ang estudyante ng Qingbei University na si Soyam Ian, habang nagtatake ng exam, ay naghain ng reklamo tungkol sa kanyang mga resulta. Hinihiling niya sa paaralan na ilabas ang buong proseso ng pagsusulit at isa publiko ito. Hindi masama. Professor Xiao, turno mo na. Please explain the physics of quasicrystals with data support. Professor Xiao, lumagpas na ito sa curriculum, hindi ba? Nga. Kahit mga master student ay hindi masasagot yan. Professor Xiao, sinadya mo bang pahirapan kami? Kailangan ko ng blackboard. Gusto kong gamitin ang chemical formula na ito bilang panimula upang suriin ang atomic structure ng quasicrystals. Diyos ko, hindi ito ang academic temptress, kundi isang academic na bituin. Ang babae ng mga babae. Ang tunay na babae ng mga babae. Wow, ang galing mo talaga, Yam Ian. Uy, anong tinatawa mo dyan? Sa tingin nyo, bagay ba ang examiner at itong binibini? Perfect match sila, di ba? Talaga namang saludo ako sa'yo. Yang kaya mo lang gawin dito ay, ang lihim na paghanga mo. Kung may tapang ka, ipakita mo sa mismong tao. Malapit na. Pero tungkol dito, hindi pa tapos. Gusto kong ang mga nagkakalat ng chismis ay magbabayad. Pwede mo akong sakta. Pero ang babaeng mahal ko, hindi mo pwedeng galawin. Kamakailan, ang Qingbei University at si Professor Xiao Wenbei ay kusang inilantad ang panunuhol ng estudyanteng si Jiang Kitty. Pagkatapos na nagkakaisang desisyon ng pamunuan ng paaralan, ipinapahayag na ang pwesto ng estudyante. Si Jiang Kitty ay kinansela. Umaasa kaming magsilbing aral ito sa lahat ng estudyante. Kaya pala siya ang nagpakalat ng chismis dati. Iminumungkahi kong huwag nang tanggapin ng lahat ng kolehiyo at universidad sa buong bansa ang mga ganitong estudyante. Narinig ko, siya raw ang prinsesa ng pamilyang Jiang. Ang dumi talaga ng pamilyang Jiang. Uy, Assistant Leo, ipaalis mo ang trending topic na yan. Kahit magkano pa ang magastos. Ma'am, huli na po ang lahat. Na-repost na po ng official media. Kung hindi dahil kay Soyam Ian, matagal na sana akong naging estudyante ni Profesor dahil yan kay Kuya. Bakit ka pa nakipaghiwalay kay Soyam Ian? Mama, ano na po ang gagawin ko ngayon? Ay, tama na, tama na. Huwag na kayong magingay. Hayaan ninyo akong mag-isip.
Ito ang diary ni Mian Mian. Nobyembre 25, 2018. Ngayon ang kaarawan ni Ihuay. Bagaman may malaki tayo, balakid. Ngunit hinabol niya ako ng 2 taon. Nagpa siya akong pumayag. Sa taong ito, nagtrabaho ako sa 4 na lugar. Ang kita ay 53,200. Nagpadala ako ng 30,000 sa aking ina. Ang natitirang 20,000 ay binili ko ng regalo para kay Ihuay. Yam Ian. Ito ang una mong regalo sa aking kaarawan. Gusto ko ito. Talagang aalagaan ko ito. Nobyembre 25, 2022. Matapos kaming magsama ni ang ika-5 kaarawan. Sa mga libreng oras ko, gumagawa ako ng pagsasalin. Ang kita ay 105,000. Nagpadala ako ng 80,000 sa aking ina. Maluma na ang wallet ni Ihuay. Bumili ako ng bago para sa kanya. Ihuay, nakita kong lumana ang wallet. Bumili ako ng bago para sa'yo. Yung binigay mo sa akin dati, matagal ko nang itinapon. Binili ko ito. So Yam Ian. Ang wallet ay simbolo ng isang lalaki. Binigyan mo ako ng wallet na walang brand. Gusto mo bang mapahiya ako? Kung may oras ka, ayusin mo ang sarili mo. Kung ganito pala sa mga lugar na hindi ko nakikita. Marami na pala siyang ginawa para sa akin. Hoy, Leo Assistant. Bibigyan kita ng 1 araw. Hanapin mo si Soyam Ian. Opo, Yinmerjayang. Sa wakas, natapos na ang exam. Gusto mo bang lumabas para magpahangin? CJ. Sobrang iyi naman ito. Si Soyam Ian ay nagpunta para mag-hot spring. Mag-book ka ng ticket para sa akin. Magbabakasyon din ako. Opo, Sir Jayang. Kamusta? Maganda ba ang tanawin dito? Ay, Professor Xiao, matagal ko na pong naririnig ang inyong pangalan. Akala ko po ay pupunta kayo sa hardin sa baba para magpalipas ng oras. Hindi ko po akalain na dito kayo mag-hot spring. Tara na. Totoo naman po, ito rin ang likod hardin ng aming binata. Mian Mian. Mian Mian. Inaamin ko na dati ay napabayaan kita. Kaya't ngayon ay narito ako para bawiin ka. Hindi ka ba naantig? Mahal. Salamat sa sorpresa mo sa akin. Kasama pa ang ibang babae. Kasama ang ibang babae. Pakinggan mo muna ako. Hindi na kailangan. Pagkatapos ng lahat. Hindi lang din ako nag-iisa. Sana magsaya kayo. Tara na. Babe, Bakit ka nandito? sabi ni Secretary Leo, hindi mo gusto maglakbay ng mag-isa, kaya nag-book ako ng 2 ticket para samahan ka. Nakakainis. Gwapo, gusto mo bang dalhin ang iyong kasintahan? Sa aming camping party mamayang gabi, kasalukuyan naming pinipili ang Amihan Hot Spring Resort, ang taunang kaakit-akit na diyosa. Hindi kami magkasintahan. Pero pupunta kami. CJ. Pasensya na. Kanina, basta na lang ako nagpasya. Nasamahan mo ako sa palabas. Hindi ako nakikipag-arte sa'yo. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Gusto kita.
Hindi kita pinipili na sagutin mo ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Na sa mga susunod na hakbang, maaari kang lumakad ng buong tapang. Lagi akong nasa likuran mo para sumuporta. Maligayang pagdating sa lahat sa aming camping party. Ngayon, kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming rosas, siya ang magiging ng Amihan Hot Spring Resort, ang taunang kaakit-akit na diyosa. Ngayon, hiling namin sa lahat ng nandito na mga magagandang babae na bumunot ng numero. Ang luma ng ayos mo. Walang kagandahan. Salamat. Binibini, kayo na po ang bumunot. Ang mga nakakuha ng numero mula sa Tumblr ay mangyayakag na umakyat sa entablado para sa talent presentation. May paraan na. Itong si Nerd. Siguradong wala siyang talent. Babe, pupunta muna ako sa CR. Anong numero ang nakuha natin sa spinner? Kung sino man ang makakuha, kailangan niyang umakyat sa entablado. Ay, Ate Yam iyan. Anong pagkakataon, nagkita ulit tayo. Anong ginagawa mo? Ang unang aakyat sa entablado ay ang bilang 7 kagandahan. Paumanhit, Ate Yam iyan. Pero, sinadya ko talaga. Ikaw, pakiusap, bilang 7 kagandahan, magpakilala ka na. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang bilang 7, hindi ba? Ikaw, paano ka magtatanghal mamaya? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang number 7, di ba? Paano ka na ngayon magpe-perform? Mian, hindi ka pa nagpe-perform sa harap ng maraming tao. Bakit hindi na lang tayo mag-withdraw? Sasabihin ko sa kanila. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Ngayon, tawagin natin ang maganda. Number 7 para magtanghal. Boss, pwede ko po bang hiramin ang gunting nyo? Salamat po. Tawagin na natin ang magandang number 7. Maaari ko po bang hiramin ulit itong tela? Nasaan na ang magandang number 7? Uwi na tayo. Nakakainip talaga. Bakit hindi pa siya umaakyat ng entablado? Oo nga, kung walang talento, mag-withdraw na lang. Bakit sinasayang ang oras ng lahat? Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Wow, ang ganda ng dalagang ito. Wow, napakaganda. Unbelievable. Bakit ba ang bagal-bagal niya? Bilisan mo, bakit hindi pa siya nagsisimula? Nga. I want you for now. I want you for now. Kung walang talento, bumaba ka na. Huwag kang magpakahiya dyan. Salamat po. Ang simoy ng niyog ay humahampas sa mga alon ng pilak. Ang paglubog ng araw ay nagtatago sa ulap, sumisilip. Nakakita ng gininto ang dalampasigan kung saan nakaupo mag-isa ang isang magandang dalaga. Ah, dalagang taga South Sea. Bakit ka malungkot? Bata pa, 16 at kalahati pa lang. Mga lumang pangarap ay nawala, may bagong kaparehas. Ang ganda ng pagkanta mo. Ang galing.
Ang galing. Talagang napakagaling. Ngayon, tawagin natin ang ating mga manonood upang iboto ang ating mula sa Byakuan Hot Spring Town, ang pinakamagandang charm goddess ngayong taon. Suyam Ian, hindi kita hahayaang sumikat ng sobra. Para sa iyo, napakahusay ng pagkanta mo. Salamat. Talagang napakaganda ng pagkanta mo. Salamat. Okay, congratulations sa ating miss na siya ay magiging mula sa Byakuan Hot Spring Town, ang pinakamaganda ngayong taon, charm goddess. Talagang karapat-dapat. Magaling. Uy, mag-ingat ka. Mian. Okay ka lang ba? Okay lang. Babe. Alam kong sa puso, nandyan pa rin si Ate Yam Ian. Pero, hindi mo pwedeng isakripisyo ang iyong kaligtasan para sa kanya kasi sobrang naaawa ako sa iyo. Mayroon pa ba siya sa puso ko? Oy, ang sugat mo. Magpahinga ka muna. Mayroon pa akong mga gagawin. Suyam Ian, buksan mo ang pinto. Mayroon akong gustong sabihin sa'yo. Hindi ko inakala na ang galing mo ring kumanta. Salamat. Suyam Ian. May sasabihin ako sa'yo. Ayokong makinig. Mian. Noong nasaktan ka, doon ko lang na-realize na mahal pa rin kita. Papasukin mo ako. Pwede ba tayong mag-usap? Ano ang mga sikreto mong sinasabi? Sabihin mo na lang dito. Sige. Patawad. Inaamin kong marami akong nagawang mali noon. Pati na rin kay Moxie. Naisip ko lang na isa siyang kaawa-awang kapatid. At siya ang kusang lamandi sa akin. Makikipaghiwalay ako sa kanya. Patawarin mo ako. Pwede ba tayong magkabalikan? Alam ba ni Shimuxi, ang ganyan mong ugali? Para kang isang payaso, hindi kita patatawarin. At mas lalong hindi tayo magkakabalikan. Suyam Ian. Nagawa ko lang ang pagkakamali, nagagawa ng lahat ng lalaki, at nagbago na ako. Naaalala mo ba? Noong panahong iyon, dahil sa'yo, sinira ko ang relasyon ko sa pamilya Jang. Paano ka naging ganyan? Walang utang na loob? Ang bilis mo talagang makalimot. Ikaw ang lumuhod at umiyak noon para samahan akong magsimula ng negosyo. Gusto mong patunayan ang sarili mo. Noon, bata pa ako at madaling malo. Ngayon, hindi na ako. Magpapamanipula sa'yo. Bakit ka naging ganyan? Matagal na ba kayong magkasama ng lalaking yan? Ang sapatos ng iba ay mas bagay pala sa'yo? Alam mo ba? Siya ang unang nagbigay sa akin ng kanyang. Tanging mga walang kwentang lalaki lang. Ang mag-iisip na ang kanilang babae ay umalis dahil sa ibang lalaki, dahil sa panlabas, mukhas, makapangyarihan, pero sa loob, sila ay mga insecure na malalaking bata. Mukhang hindi ka pa rin natututo kung paano rumespeto sa babae. Magbabayad ka. Ano ang pakialam mo? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? May kailangan pa kaming gawin. Sige na, lumayas ka na. Suyam Ian, papasukin mo ako. Sinasabi ko sa'yo, Suyam Ian. Kung matutulog ka sa kanya, hindi kita pakakasalan sa buong buhay ko. Suyam Ian. Paumanhin. Ngayon, pinapanood mo na naman akong maging katawa-tawa. Gusto mo bang sumuko na siya? Paano siya susuko? Suyam Ian. Paano ka nakikipagsama sa ibang lalaki?
Pasensya na, hindi ko napigilan. Sana huwag mo akong isipin na magnanakaw. Ikaw ba? Hindi ako. Pero gusto kong maging ganoon, ngunit takot akong maging ganoon. Why, hello. Hello, check out. Ah, okay. Heto ang 20 milyon. Gusto kong paalisin ng isang tao sa bayan na ito. Ah, sige. Sino ang gusto mong paalisin? Xiao Wenbai. Bakit mo ako papalisin? Dahil sa pera. Gusto mong maghanap ng mas mayaman at mas makapangyarihan pa kaysa sa akin. At ayaw mo pang paalisin ng pulubing iyon? Sa tingin ko, mas mabuti pang ikaw na ang umalis. Security. Security. Ngayon, ilabas niyo lahat ng gamit. Sa room 1123. Bakit ako ang aalis? Dahil sa pera. Hindi sapat ang pera sa bayang ito. Young Master. Young Master. Sino ka? Young Master. Sino ka? Mabilis na tumutunog ang telepono mo. Hello. Hello, anak, umuwi ka na agad. Binuwag ng Xiao Group ang ating bidding qualification. Ang stock price ng ating Jiang Group ay biglang bumagsak. Ikaw ang pangatlong anak ng pamilyang Xiao mula sa Beijing. Babe, sila. Paano nila inalis ang mga gamit ko? Ang Biakwan Hot Spring Town na ito ay pag-ari ng aming Young Master. May karapatan siyang paalisin ang sinuman mangyaring umalis na kayo. Linisin mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ang katotohanan. Bakit mo itinago sa akin ang tunay mong pagkatao? Dati, iniisip ko na hindi mahalaga ang pagkatao. Mas mahalaga ang pusong nagmamahal sa'yo. Ngunit ngayon, hindi ko papayagan na gamitin ni Jiang Yihuai ang kanyang katawa-tawang kapangyarihan para durugin ka. Babe, uminom ka ng tubig. Ang nangyari sa party, ikaw ang may gawa. She Moxie, inakala ko na isa ka lang inosenteng tanga. Hindi ko akalain na napakamalupit mo. Maghiwalay na tayo. Babe, makinig ka sa paliwanag ko. Huwag mo akong tawaging babe. Nakaduduwang ka talaga. Yiway ge, sobrang mahal lang kita. Sandali. Nabulag lang ako sa aking pagkahumali. At saka, hindi naman nasaktan si Ate Yam iyan, hindi ba? Patawarin mo ako. Yiway ge. Imposible. Sino mang mananakit kay Suyam iyan, magbabayad sila. Ngayon, agad, kunin mo ang mga gamit mo. Lumayas ka. Yiway ge. Yiway ge. Tutulungan kitang habarin ang iyong damit. Nilason mo ako. Binigyan mo ako ng gamot. Unang beses? Sinuot mo ba ang damit ni Mian Mian? Hindi ah. Pero pwede mo akong yakapin. At tawagin ang pangalan niya. Pwede tayo. Gaya ng unang beses. Masaya. Ikaw lang? Para maging kapalit ni Mian Mian?
Ah, Dahil lang sa isang beses, akala mo kung sino ka na, ang mga babaeng tulad mo, kayang kumuha ng marami, kahit mag-anyaya lang ako, may isang grupo na parang mga aso, nasusunod na lang dahil sa amoy, kahit pahabaran mo ang iyong sarili sa harap ko. Hindi ako magkaka-interes sa'yo, Wang Maria. Kuya Yiway. Wang Maria. Ihanda mo ang gamot na pampaputahod. Bakit? Bakit mas gusto mo pang magpautang kaysa sa akin? Buntis ako. AY. HMM. Ako si Mian Mian. Mian Mian. Bumalik ka na. HMM. Bumalik na ako. Hindi ba't gusto mo ako? Buntis ako. Bakit wala kuryente itong water heater? Sa pasilyo na nasaan ang electric meter box? Ma, Kayo namang mga kabataan ngayon, ang gagaling niyong maglaro. Tita, pakinggan niyo po ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Bibigyan kita ng 5 milyong piso agad. uy, ma, Huwag niyo pong iwanan ang anak ko. Ang anak ko nagbunga na. Ano ang dapat kong gawin para manatili ka? Ako, Tara, samahan niyo akong mamili. Tara na. Tita, ako po ang girlfriend ni Yiway. Hindi ko man lang nagustuhan si Suyam Ian. Hindi ka karapat-dapat na humarap sa akin. Buntis ako. Sige na nga. Samahan mo muna akong mamasyal. Bibigyan ko si Madam Xiao ng regalo. Mamaya, kapag may oras na, pupunta tayo sa ospital para malaman kung totoo. Oh. Suyam Ian. Hindi pala nakakapagtaka na hindi mo gusto si Yiway. Kaya pala. Nakasama mo ang pamilya Xiao ng Beijing. Ang pamilya Xiao ng Beijing. HMPH. Kayo namang mga babae mula sa slum. Para lang kayo sa amin na mayayaman na paglaruan. Gusto nyong mag-asawa ng mayaman. Pangarap na lang yan. Yum Ian. Kakabili ko lang ng isang pares ng Medivani Emerald Necklace para sa iyo. Bagay na bagay sa iyo. Hindi ba iyon 20 milyon? Madam, ang babaeng ito ay naglalaway sa iyo. May ilang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo ng malinaw. Siya ay isang opportunistang babae. Dati, kasama ng anak ko kung ilang beses na siya nakipagsipi nang maghiwalay sila. Niloko pa niya kami ng malaking halaga bilang pera sa paghihiwalay. Talaga, kung gayon, ang regalo na ito ay kukunin ko na. Ibibigay ko sa iyo ang isang set ng mas malaking regalo. Yum Ian. Sa totoo lang, naaawa ako sa iyo. Sa mga taon na ito, hindi ka nakatagpo ng mabuting lalaki, naghirap ka. Kung sa hinaharap, magiging bahagi ka ng aming pamilya, sisiguraduhin ko na magiging masaya ka habang buhay. Madam Xiao, ginawa ko rin ito para sa ikabubuti mo. Siya ay isang malas. Tama na. Alam mo ba kung bakit ang pamilya Jiang ninyo sa Nansheng Province ay palaging maliit, walang sapat na pananaw, ang babae ay tubig, at ang tubig ay yaman.
Tanging ang pamilyang mabuti sa kanilang manugang na babae ay maaaring maging mayaman at marangal at ang pamilya Jiang Ni ay hindi kailanman uunlad. Yum iyan, tero na. Bakit nandito ka pa? Akala mo talaga, wala akong magagawa sa'yo? Mahal. May anak na tayo. Ipagpalaglag mo. Ipagpalaglag mo. Ano? Ikaw? Sinong maglalakas loob na ipagpalaglag ang apo ko? Maria. Bakit ka nandito? Mula ngayon, ako na ang titira dito. Tulungan niyo siyang panatilihin ang pagbubuntis. Ito ang apo ng pamilyang Jiang. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo. Sige. Hayaan ko siyang ipanganak ang anak na ito, pero kayo ay hindi pwedeng humadlang sa akin. Napakasalan si Suyam iyan. Ikaw, Maria, kung papayagan talaga si Suyam iyan na mapang-asawa ang pamilya Xiao, sa hinaharap, hindi kami makakalamang sa kanya. Mas mabuti pang hayaan na lang natin siya manatili sa bahay para pagsilbihan kami. Deal. Okay. Niyen. Sumang-ayon na ang nanay ko na makapasok ka. Nalinisan ko na lahat ng mga hadlang sa pagitan natin sa hinaharap ang darating ay magiging malinaw na landas. Bumalik ka sa akin. Narinig kong magiging ama ka na. Binabati kita. Oo. Nagkaroon ako ng anak sa kanya. Pero sa puso ko, ikaw ang mahal ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman aaminin ang anak na yon. At ikaw. Ikaw ang nag-iisang manugang ng aming pamilya Jiang. Pwede mo ba akong ihatid sa paaralan? CJ. Suyam iyan. Bakit ka ganyan sa akin? Napakalupit sa ibang lalaki. Napakamapagpatawad mo. Gusto mo bang hukayin ko ang puso ko at ipakita sa'yo? Huwag ka nang magpanggap na malalim ang nararamdaman. Ang iyong katapatan ay walang halaga sa akin. Bakit? Bakit ka nagbago ng ganyan? Jiang Gihuai. Ang paghihiwalay ay hindi kailanman isang bigla ang desisyon. Ito ay araw-araw na, nadadagdagang pagkadismaya. Ito ay taon-taon na, nauubos na pag-ibig. Binigyan kita ng 10 pagkakataon. Hindi mo lang sinayang. Ang tunay kong pagmamahal ay mahalaga. Hindi ko na ito sa isang basurang tulad mo. Ang 6 na taon nating pagmamahalan. Bakit mo basta nalang tinapos? Ginamit mo lang ang 6 na taon para mawala siya. Sinasabi mong mahal mo siya, ngunit bawat ginagawa mo ay lumalapastangan sa kanya. Hindi ka karapat-dapat na makasama siya. Tara na. Ang tandang si Shimoxi, nag-enroll ako sa kanya, sa mamahaling kurso para sa mga mayayaman. Hindi siya pumapasok sa klase, pumupunta lang siya sa mall para mamili. Hindi ba kayo ang nagpilit na panatilihin ng bata? Ano ang kinalaman ko dyan? Uy, ikaw. Kasalanan ko. Ika-22 taon, Nobyembre 25. Pagkatapos ng 5 taon nakasama ko si ang aking ika-5 kaarawan. Sa oras ng paglilibang, nagtatranslate ako. Ang kita ko ay 105,000 piso. Nagpadala ako ng 80,000 piso sa aking ina. Lumuma na ang wallet ni Ihuay. Bumili ako ng bago para sa kanya. Kinasusuklaman kita. Wang Maria. Kunin mo ang mga recording ng CCTV ngayong taon at ipakita sa akin. Hi Ihuay. May lagnat ako. Pwede mo ba akong ihatid sa ospital pag-uwi? Nag-file ng leave si Wang ngayong linggo. Masyado akong abala. Lagnat lang naman yan. Magdami kang inom ng mainit na tubig. Tama na.
Kinasusuklaman kita. Hindi na kita kinasusuklaman. Miss Sue. Bumuhos ang malakas na ulan kanina. Bakit hindi po kayo nagpayo? Hindi ba ngayon ang libing ng inyong ina? Hindi ba't ito ang lamay ng iyong ina? Soyam Ian. Mahal na binata, sa wakas ay nandito ka na. Dahan-dahan ka. Nakainom ako at medyo masama ang pakiramdam ko. Bigyan mo ako ng sabaw para sa hangover. Nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Anong mahalagang araw pa ba yan? Araw-araw, bukod sa mga magulo at maliliit na bagay dito sa bahay, ano pa bang aasahan? Bilasan mo na. Masama ang pakiramdam ko. Ako ang nagkawala sa iyo na nagmamahal sa akin. Nagkamali ako. Seryoso, nagkamali ako. Nanay, kanina lang, nakita ko. Nakita ko si kuya na umiiyak dahil kay Ate Yam Ian. Hindi ko pa siya nakitang umiiyak mula nang umalis si Yam Ian. Parang ibang tao na ang kuya mo. Siguro, talagang nagkamali tayo. Walang hiya talaga yang matandang yan. Sa wakas napansin din niya ang laman ng tiyan ko. Noong nakaraan, dahil lang sa hindi ako pumasok sa klase, pinagalitan ako. Tingnan mo kung hindi ko siya pagbabayaran. Pagbabayaran niya yan. Moxie. Mama, balik na po kayo. Hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw, kaya pinapanta ko ang mga magulang ko para samahan ako. Opo. Ayaw mo rin siguro. Ang sanggol sa tiyan ko ay maid press kasama ko, di ba? Mama, Papa, pwede na po kayong umuwi muna. Sige po. Mama, ikaw na babae ka. Huwag mong isiping dahil lang may dala ka sa tiyan mo, kaya mo akong kontrolin. Kung wala ka, marami pang babae ang naghihintay sa pabor ng anak ko. Kung alam ko lang noon, dapat noon ko pa pinapasok si Suyam Ian. Sinampal mo si nanay. Kayo talagang mag-ina ang masama. Dati, hindi nyo nagustuhan si Suyam Ian. Ngayon, lumuluhod kayo sa kanya. Hindi na siya interesado sa inyo, Moxie. Sinampal mo si nanay. Hindi lang siya ang kaya kong tamaan, yang matandang yan, pati ikaw, kaya rin kitang tamaan. Ikaw na babae ka. Masyado kang lumalaban. Sinampal mo si nanay. Babalian kita ng buto. Matandang babae ka. Ikaw na babae ka. Patayin mo siya. Masyado kang palalo. Tama na. Tama na nga. Nabaliw na ba kayo? Sanggol. Ang sanggol ko. Dahil nawala na ang sanggol, bibigyan kita ng 2 milyong piso bilang kabayaran. 2 milyon. Bakit? Binigyan mo si Suyam Ian ng 50 milyong piso. Kahit kailan, hindi ka kapantay ni Soyam Ian. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang 50 milyon, okay lang. Pakasalan mo ako. Anong karapatan mo para humingi sa akin ng ganyan kalaking halaga? Dahil may hawak akong ebidensya laban sa pamilya nyo. Jiang Hiwai. Nag-drop out na ako sa pag-aaral. Simula ngayon, titira na ako sa bahay nyo. Sira na ang buhay ko. Ako naman, kasama ka. Magpapahirapan tayo hanggang sa mamatay.
Kahit mapunta pa ako sa impyerno bilang multo, hindi kita titigilan. Baliw. Jiang Hiwai. Guardia. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Jiang Hiwai. Ang mga tulad mo, hindi kailanman makakahanap ng tunay na pag-ibig. Isinusumpa kita. Isinusumpa kong mawawala ang mahal mo sa buhay. At mawawalan ka ng lahi. Dalhin na sila. Bitawan mo ako. Nanay. Malaking kasalanan. Talagang malaking kasalanan. Kung noon pa man, pinili natin si Yam Ian. Ang pamilya Jiang natin, hindi sana magiging ganito kamalas. Hindi lang niya ako pahihirapan. Aalagaan pa niya ako ng husto. Wang Maria. Maganda itong gamot na ito. Ininom ko ito ng mahigit 10 araw. Mas gumanda ang pakiramdam ng tiyan at pali ko. Ginang po. Ito ay inihanda lahat ni Miss. Matagal na panahon siyang nagmakaawa sa isang bihasang doktor na Chino. Naging apprentice niya. Abala sa lahat ng bagay. Nang sa wakas ay ibigay ng doktor ang reseta sa kanya. Gawa pa pala ng hamak na yan. Marumi. Hindi ko naiinumin yan. Sa totoo lang, mabait sa akin si Ate Yam Ian. Noong mga panahong kumukuha ako ng exam para sa universidad, siya ang nag-tutor sa akin. Kuya, napaka-useful nitong mga notes na binigay mo. Lahat ng tanong dit, tama ang prediction. Hindi ba't umiiyak ka noon na takot kang hindi ka makapasok sa kolehiyo? Ito ang ginawa ni Yam Ian. Inayos niya ito ng ilang gabi. Noong high school siya ang top science student. Ano naman yun? Isa lang siyang estudyante sa kolehiyo. Mas magaling ba siya kaysa sa mga sikat na guro na pinagbayaran ko ng milyon? Talaga. Nakakainis talaga. Nanay. Sabi mo, si Ate Yam Ian talagang hindi na siya makakabalik. Namimiss ko na siya ng husto. Sa buwan na ito, mayroong month-end assembly ang paaralan niya. Nag-donate ang pamilya Jiang natin ng 2 instrumento. Pwede tayong makasali. Pagdating ng panahon, ang buong pamilya natin ay magkakasama. Pupunta tayo para humingi ng tawad kay Yam Ian. Hihilingin natin kay Yam Ian na bumalik. Nitong buwan, ang grupo namin ay tinapos ang lumang proyekto at tinukoy ang bagong direksyon ng pananaliksik. Pero wala pa kami tiyak na resulta ng pananaliksik. Iyan lang ba ang lahat? Ang mga propesor sa akademya ay may malaking pag-asa sa iyo. Sana'y huwag mong sayangin ang iyong buhay sa pananaliksik. Nanay, mukhang si Ate Maya, kahit maganda ang grades, ay hindi pa rin masyadong sanay sa kasalukuyang buhay akademiko. Kasi, ilang taon din siyang naging may bahay, di ba? Ano man ang gawin niya sa hinaharap, ang pamilyang Flores ang magiging takbuhan niya. Susunod na grupo. Sandali. Malaking balita. Malaking balita. Si estudyanteng Maya, bilang unang author ay nag-publish sa Nature. Ito ang pinakabatang Nature author sa ating akademya. Palakpakan. Salamat po sa inyong lahat. Kailan kaya ako makakapag-publish ng Nature paper? Magkakaroon ng sariling pahina ang family tree ko. Narinig ko, isang universidad sa ibang bansa ang nag-alok ng 1 milyong scholarship para imbitahan si Ate Maya na maging PhD. Ano ba yung Nature? Paano naman magastos yan ng ganon kalak? Ang Nature ay ang pinakapangunahing pang-akademikong journal sa buong mundo. Nanay, maraming profesor ang nagpapublish sa Nature. Po, ang galing ni Ate Maya, napakabata pa niya, pero naging namungunang siyentista na. Talaga. Tapos na ang pulot. Maya. Nagkamali ako. Yam Ian. Nagkamali ako. Anong nangyayari dito? Ang dating ako ay makasarili. Mapagmataas. At may inferiority complex. Pilit na tinago ang iyong ningning. At ikinulong ka sa aking makitid na hawla. Hindi pinansin ang iyong talento. At inakala kong karapatan ko lang ang iyong mga sakripisyo para sa akin. Alam kong talagang nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Sino siya? Ang dating ako ay makasarili. Ex-boyfriend ni sisters. Sobrang kulang sa pansin, di ba? Para itrap ang isang henyo sa bahay bilang housewife. Iyon lang.
Sayang ang 6 na taon ni Sister Sue. Ang pagmamahal na nahuli ay mas mura pa sa Hindi lahat ng paghingi ng tawad ay karapat-dapat pagbigyan. Mian. Alam kong marami akong maling nagawa. Pero nagbago na ako. Kaya nagpa-vasectomy na ako. Mula ngayon, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Kung hindi ka papayag sa akin, mas gugustuhin ko pang hindi maging ama habang buhay. Ang anak ko, ang ina niya, ay palaging ikaw lang. Maria Clara. Pasensya na po, iyon po ang mga pagkakamali ko noon. Hindi ko po nakita ang tunay mong halaga. Dahil na rin kay Paulo Santos, sa kababaan niya. Nakikiusap po ako, patawarin mo siya. Simula ngayon, sa aming pamilya, ang pinakamaganda ang ibibigay namin sa iyo. Bumalik ka na. Opo, Ate Maria Clara, nakikiusap po kami. Simula ngayon, sa aming pamilya, ikaw ang pinakamataas na hipag. Handa akong yumukod at maging sunod sa Niren sa... Maria Clara, hindi ko inaasahan na pakasalan mo ako. Kahit gusto mong makasama si Xiao Wenbai, pwede rin naman. Basta sa puso mo, sa tabi mo, may lugar para sa akin. Paulo Santos, kung talagang mahal mo ako, pakawalan mo na ako. Lumakad na ako patungo sa mas malawak na kalangitan. Hindi na ako makakabalik sa kulungan ng inyong pamilya. Magkaiba ang aming mga mundo. Hindi kailangang pilitin. Magkanya-kanya na lang tayo ng landas. Maria Clara, 6 na taon kang naghintay sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang maraming 6 na taon bilang kapalit. Hanggang sa araw na ako'y mamatay. Hihintayin kita. Congratulations sa iyong pag-publish sa Nature. So alam mo na pala dati pa. Kung gayon, bakit hindi ka pumunta? Ngayon pa naman ang iyong pinakamahalagang sandali, ang napakaliit kong lihim na paghanga. Paano naman makikinang sa iyong ningning? Mayroon bang lihim na paghanga na kasing halata ng Sa totoo lang, muntik ko nang isipin kanina na magtatapat ka at hihingi ng sagot sa akin. Hindi ko kailanman hihingin sa iyo ang isang sagot. Mahal kita, pero malaya ka. Siyempre, malaya ako. Dahil sa aklat ng aking buhay. Ang mga lalaki ay limitado lamang ng mga kabanata. Ang kwento ko na mag-isa ay sapat ng maganda. Para sa lahat ng mga kababaihan, lumayo sa nakalalasong pag-ibig, nararapat ka sa mas magandang